Sa ulo sinabi niya, sa umpisa, ang salita ay Panginoon. Ang Panginoon ay salita. Ang salita ay Panginoon. Kaya, mga kapatid, pakaingatan, ang salita ang binibigkas ng bibig. Alisin ang pagmumura. At unang-una sa kautusan niya, nasa Exodus 23:17, sinabi ng Ama, wala kang ibang sasampahin, kundi ako. Na iyong Ama na nagbigay sa iyo na iyong hininga, iyong talino at iyong lakas. Kaya pakaisipin, hindi tayo nabubuhay dito sa mundo para sa sarili natin, kundi sa Ama na nagbigay sa atin ng buhay, ang Panginoong Jesus, na kanyang buntong na anak, na alam natin nakasulat sa John 3:16. For God so loved the world, that He gave us His only begotten Son, for whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Imagine, brother and sister, how wonderful, amazing our Father is. Binigay niya sa atin ang buntong niyang anak. Ang Panginoong Jesus ay namatay sa krus para sa ating lahat. Kaya panahon na magbalik loob tayo sa ating Panginoong Jesus. Pakaisipin, wala ka dito sa mundo kung hindi dahil sa Panginoong Jesus. Pakaisipin, dahil nabubuhay ka, dahil sa libreng hininga na binigay sa iyo, sa ating lahat. Kaya pakaisipin, magbulay-bulay kung ano ang purpose ng Panginoon sa buhay mo dito sa mundo. Magkaroon ng kapayapaan. Ilagay sa puso ang pag-ibig dahil ang Panginoong Jesus ay pag-ibig. Jesus loves you, brother. Mahal niya tayong lahat. Kaya anumang kasalanan ang nagawa natin, dahil lahat tayo ay kasala, lahat tayo ay makasalanan, kailangan natin mag-repent. Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Panahon na siya ay kilalanin sa iyong puso. Panahon na ikaw ay magbulay-bulay. Baka isipin mo, hindi kaya iligtas ang sarili mo na wala kang Kristo sa iyong puso. Kailangan ilagay mo ang pag-ibig sa puso mo. Mahalin mo ang iyong mga magulang, kapatid, ama, na nagbigay ng suporta at nagbigay kung anong paghihira sa buhay mo. Kaya ikaw ay lumaki na pag-aral. Yan ang responsibilidad mo. Pero unang-una sa lahat, makaisipin mo, wala kang buhay dito sa mundo kung hindi ang Panginoon na nagbigay sa iyo ng libreng hininga, libreng talino at kalakasan. Nanging Panginoong Jesus ang iyong Panginoon. Siya ay Lord. Siya ay salvation. Siya ang iyong kaligtasan. Walang iba. Hindi mo kaya iligtas ang sarili mo kung wala kang Kristo sa buhay. Kaya pakaisipin mo, i-purify mo ang iyong puso. Dahil ang Panginoong Jesus ay tumitingin sa ating puso. At sa ating puso lamang, siya ay tumitingin kung yung puso mo ba ay pure. Kaya about time na mag-renew ka na iyong puso at pag-iisip. Pakaisipin mo, gumawa ng mabuti. Bigay, nakasulat sa banal na kasulatan, Galatians 5:22, na ang prutas ng banal na Espiritu ay pag-ibig, kapayapaan, kasiyahan, pagmabuting kalooban, kindness, goodness, faithfulness, forbearance. Yan ang mga kaaya-aya sa Panginoon. Kaya makaisipin, ang pag-maingkot sa Panginoon ay magawa ng mabuti. Kasi kung ano ang ginawa mo sa iyong kapwa, siya rin ang mangyayari sa iyo. Kaya do good and good will come back to your life. Pag mabuti ang ginagawa mo sa iba, mabuti rin ang babalik sa buhay mo. Kaya whatever it goes around, comes around. Kaya kung gumawa ka lamang ng mabuti sa iyong kapwa, sa kapatid, mabuti, mabuti rin ang babalik sa buhay mo. Kaya baka isipin, ang buhay natin dito sa mundo ay pangsamantalan lamang. Walang permanente. Hindi natin alam ang mangyayari bukas. Alam mo ba kung ano mangyayari sa bukas? Mga kapatid, hindi wala nakakaalam. Kundi ang Panginoon
tayo sa kapatid. Hindi na nagigising sa umaga kasi hanggang doon na lang ang kanyang buhay. Ikaw, na binigyan pa ng paghinga ng Panginoon sa umaga. Unang-una, magpasalamat ka. Huwag ka munang gumawa ng kahit ano o magtimpla pa ng kape mo. Ang baka isipin mo muna, ikaw ay maghihinga pa, nabuhay ka. Kaya pasasalamat muna sa Panginoon na nagbigay sa iyo ng buhay dahil ikaw ay maghihinga pa, may buhay ka pa, panibagong buhay na naman sa araw na ito. Panginoon, salamat Lord Jesus. At ako'y humihinga pa sa umaga ito. Maraming salamat Panginoon. Gabayan mo po ako Lord, proteksyonan mo po ako Lord. Kung ano ang mga makakaharap ko sa araw na ito. Alisin mo po ang mga gawa ng kaaway, gawa ng diablo. Dahil ang top natin, pag-iisip, magtanong paulit-ulit kung tama ba ang gagawin sa buhay. Dahil nakasulat yan sa John 10:10 na ang diablo walang ginawa dito sa ibabaw ng mundo, kundi magnakaw, magsira at magpatay. Yan ang gawain ng masama ng ating kaaway sa ating buhay. Kaya pagkaisipin, i-cast out sa buhay ang mga gawa na hindi maganda, ang mga gawa na masama. Diba sinabi niya sa Salmo 34:14 na lumayo ka sa kasamaan, lumayo ka, depart from evil, do good, seek peace, and pursue it. Sinabi ng Panginoon, lumayo ka sa kasamaan, sa desire mo, minimitin mo na gumawa ka ng masama laban sa iyong kapwa. Ilagay mo pag-ibig sa iyong puso dahil ang Panginoon Jesus ay pag-ibig. Pag pag-ibig ang ilagay mo sa iyong puso, magagawa mo ang lahat ng mabuti sa buhay mo. Ang ayaw mo mangyari sa buhay mo na nakikita mo sa iyong kapwa, huwag mong gagawin sa kapwa mo na ayaw mo mangyari sa buhay mo. Kaya mabuti lamang ang gawin mo para mabuti rin ang bumalik sa buhay mo. Diba? Sinabi ng Panginoon, depart from evil, do good, seek peace, and pursue it. Ang kapayapaan ay ipalaganap mo sa iyong buhay. Ang kasiyahan ay ilagay mo sa iyong buhay. Ano man ang ginagawa ng kapwa mo sa iyo, patawarin mo siya. In your heart, sa puso mo. Dahil ang Panginoon Jesus ay tumitingin sa ating puso kung gaano katapat ang ating puso. Gaano ka-pure ang ating puso. Yan, tumitingin ang Panginoon Jesus. Kahit man anong gawin mong mabuti, kung ang puso mo ay naghindiran, naaalanganin ang pagbigay mo ng pagpapatawad sa iyong kapwa, yan ay nakikita ng Panginoon. Dahil siya ay Espiritu, tayo ay magsasamba sa Kanya sa Espiritu at katotohanan lamang. Nakasulat yan sa John 4:4. God is Spirit, and His Spirit, we worship Him through the Spirit and the truth. Magsamba tayo sa Espiritu. Ang Espiritu ay hindi natin nakikita, nandito sa ating buhay. Kasama natin siya sa ating katawan. Tayo ay may soul. Ang kaluluwa natin, binigay ng Ama ng Panginoon na kailangan natin pakainin ang ating kaluluwa. Magbasa tayo ng kanyang kasulatan. Yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang pagkain ng flesh, yung mga pagkain na kinakain natin. Tulad dito sa Jollibee, kinakain natin. Ang pagkain ng mga sulit, yan ang pagkain ng ating mga katawang lupa. Yan ang pagkain natin. Mga pagkain na binigay din ng ating Ama para sa kalakasan natin. Pero iba rin ang pagkain ng ating kaluluwa. Ang pagkain ng ating kaluluwa ay salita niya. Nasa banal na Biblia. Kaya magbasa tayo para sa kaligtasan. Kasi panahon na mag-alamin ang katotohanan. Dahil ang katotohanan ay magpapalaya sa iyo. Nakasulat yan sa John 8:32. Na ang katotohanan, mag-ialam mo ang katotohanan, mapapalaya ka sa pagkakakulong mo sa kasalanan. Kaya alamin ang katotohanan, magbasa ng banal na kasulatan ng Ama. Dahil ang mga makakatulong sa iyo ay panalangin. Magbasa ng kasulatan ng Ama. Nasa banal. And I think, nakasulat lang lahat mga kapatid.
nakasulat sa Galatians 5:22. The fruit of the Holy Spirit is love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faithfulness. Maging faithful ka sa asawa mo, sa magulang mo. Maging tapat ka, lalo-lalo na sa Panginoon, nakasama mo sa iyong buhay. Saan ka man magpunta, kasama mo siya. Ikaw ay nakikita, ano mang gawin mo, masama man o mabuti, siya ay nakasaksi sa buhay mo, kapatid. Kaya pakaisipin, gumawa lamang ng mabuti, dahil siya ay mabuti. At siya ay holy, ang ating Panginoon Jesus. He loves you. Jesus loves you. Kasi mahal ka ng Panginoong Jesus. Ano man ang kasalanan, lalo dito sa mundo, lumubos na tayo. Pero hindi na kayo magpatuloy sa pagkakasala. Kailangan magbulay-bulay ka. Makaisipin mo kung yung tinatakat mo ba ay kasalanan. Kailangan magbulay-bulay. Makaisipin na kung mali ang ginagawa, ipigil at mag-repent, magsisi sa mga kasalanan ang ginagawa. Panahon na. Kaya mga kapatid, itong dumarating sa atin ngayon na disaster, bagyo, lindol, o ano man. Kaya ito ay parusa, sinishaking tayo ng Panginoon para ipakita sa atin na magbalik loob tayo sa Kanya. Magbalik loob sa Panginoon, gumawa ng mabuti, mahalin ang Kanyang creation, mahalin, magmahalan, love one another, magmahalan, tulungan ang kapatid kung nangangailangan ng tulong, tulungan ang kapatid. Huwag maging sakit, dahil pag naging sakit ka, masasayang lang ang iyong kaluluwa. Terno, sa mabubuhay. Walang kapatawaran. Mag-seek ka sa Panginoon, malalaman mo kung ano ang kalagayan ng tao sa impyerno. Walang kapahingahan. Aahon at lulubog sa apoy. Sa apoy, lalaman. Kaya pakaisipin, gumawa lamang ng mabuti at magsisi sa anumang mga kasalanan ginagawa mo sa buhay. Ba nakasulat sa Ecclesiastes 12:13. Pray God, obey His commandments. Is that our duty here on earth? To obey the commandments of our Father God. Kaya matakot sa Diyos, sa Panginoong Jesus. Matakot. Dahil siya ang may bigay ng iyong tulungan, ng iyong buhay. Hindi niya kunin ang buhay mo. Yung plate of your foot in His kingdom, na mawawala ang buhay mo dito sa mundo. Kaya magsisi sa mga kasalanan na gagawa sa buhay. Makaisipin, magbulay-bulay. Jesus loves you. Magbulay-bulay sa mga kasalanan na gawa. Huwag ka lagi nakasimangon. Kasi pag lagi nakasimangon, magkakasakit ang katawan. Magsasabi ang katawan mo. Kailangan na hindi ka. Be joyful. Ano nga paghihirap mo sa buhay? Be joyful. Ginagawa mo yun sa Panginoon. Hindi sa tao na makakita sa iyo. Okay. Ang Panginoon ang nagbibigay sa iyo ng buhay mo. Siya ang nagbigay ng hininga mo. Kaya naman sabihin ng tao, hindi tao ang nagbigay sa iyo ng buhay. Kahit na siya ang naging tutok, hindi kayang bigtungan ang buhay mo. Kung hindi, ang miraculous ng Panginoon Diyos ang magbibigay sa iyo, magtulong sa buhay mo. Kaya manalangin ka. Nalituhan ang buhay mo. Kumawala ang sakit mo sa katawan. Kung lagi ka nakasimangon, pati ang katawan mo, kasi ito ang templo ng Panginoon. Ang katawan natin, ang templo ng Panginoon na bigay sa atin. Ang banal na Espiritu, ang nandito, nananahan sa buhay natin. Kaya pakaisipin, God is Spirit, Espiritu ang Panginoon. Kaya pakaisipin, kung hindi mo siya nakikita, pero sino nagbigay sa iyo ng Panginoon? Alam mo ba kung saan ang gawin sa tuhanin? Saan ang gawin? Diba? Amazing. Diba? Amazing ang binigay ng Panginoon. Magiging tanong sa buhay mo, sa isip mo. Kung paano ka nabubuhay. Sa sinapupunan pa lang ng ating magulang, humingi na tayo. Gaano ka nakila ang Ama na binigyan tayo ng buhay dito sa mundo. Kaya malaking pasasalamat natin. Kaya pakaisipin, bago ang ula, dapat nakangiti magsisimangon. Kasi pag lagi nakasimangon, magkakasakit rin ang witness ng katawan.
Kasi ang katawan ay bigay ng Panginoon. Ngunit ikaw, di gwapo. Pag ngumiti ang tao, maganda at gwapo. Dahil nakikita ang aura, ang pagpapala ng Panginoon. Na create ka, binigyan ka ng buhay. Be joyful. Be peaceful. Be joyful. Be love. Because Jesus Christ loved us all. Mahal niya tayo lahat. Nasa atin lang. Kasi may free will tayo lahat dito sa mundo. Mamimili tayo sa latahatin nating daan. Sa mabuti ba o sa masama. Pag mabuti ang ginagawa mo sa kapwa, mabuti rin ang babalik sa buhay mo. Kaya kaisipin, gumawa lamang ng mabuti. Kasi ang prutas ng banal na espiritu ay ang paggawa ng mabuti. Nakasulat yan sa banal na kasulatan sa Galatians 5:22 na ang pag-ibig ang banal na espiritu mananahan lamang sa buhay mo. Sa templo na binigay sa iyo ng Ama ay kung mayroon kang pag-ibig, masayain ka, ka-influence ka. Gumagawa ka ng mabuti sa sarili mo sa kapwa. Kasi gumagawa ka ng mabuti sa kapwa mo, ginagawa mo na rin yung para sa Panginoon. Kaya baka isipin ang paggawa ng mabuti at manalangin. Una sa lahat, lumapit muna sa Panginoon at pagpangi ng tulong dahil hindi mo kaya ito sa sarili mo. Kundi manalangin lamang ang sanjata mo. Manalangin lamang na tumawag ka sa Panginoong Jesus dahil siya ay naandyan sa iyo. Naandyan sa puso mo. Pinakatok niya ang puso mo. Kailangan pagbuksan mo siya dahil ang Panginoong Jesus ay pag-ibig. Pag-ibig. Dahil pag may pag-ibig ka sa iyong buhay, sa iyong puso, hindi mo kayang manggamang sa iyong kapwa, manggamang sa iyong magulang, sa iyong kapatid, dahil may pag-ibig ka. Dahil yung gagawin mong masama sa iyong kapwa o sa magulang, sa kapatid, ay mangyayari din sa iyo. Hindi man agad-agad, instant na mangyayari. Darating ang panahon, mararanasan mo din ang paghihirap, mararanasan mo ang karma na tinatawag, ang pagsubok sa buhay mo. Para malaman mo ang katotohanan na ang buhay dito sa mundo ay pangsamantalan lamang. Kailangan pag-ibig ang ilagay. Dahil sino man sa atin, magkakapatid, walang nakakaalam sa mangyayari bukas. Ang Panginoong Diyos na nagbigay sa atin ng ating tinga, talino at kalakasan, siya lamang ang nakakaalam kung hanggang kailan ang buhay natin dito sa ibabaw ng mundo. Kaya mga kapatid, makaisipin, magbulay-bulay, magsisi sa mga kasalanan na gagawa sa buhay. Panahon na, dahil malapit na pagbabalik ng ating Panginoon Jesus. Panahon na para magsisi sa mga nagagawang pagkakasala sa buhay. Huwag ka nang mag-born again. I-born again mo ang sarili mo. Hindi relihiyon ang makakaligtas sa iyo. Kundi relasyon mo lamang sa Panginoon ang kaligtasan mo. Kahit anumang relihiyon meron ka, lingguling mula sa simbahan ka, pero ang ginagawa mo ay kasamaan pa rin. Panluloko sa iyong kapwa, pag-uumit sa iyong trabaho, kahit nakapwesto ka pa sa gobyerno, hindi ang ginagawa mo pangkukurang. Paglilin lang ng iyong kapwa na ang bayan ay naghihirap dahil sa ginagawa mo. Kaya magising ka, matuto ka sa katotohanan dahil ang mga tao bumuto sa iyo at nagligtas at naglagay sa posisyon mo at ang tao rin. Kaya dapat magising ka sa katotohanan. Ang nagtatrabaho ka lamang, gawin mo ang trabaho para sa iyong bayan, hindi para sa iyong pangsarili, ang pamilya lamang. Magsisi ka, alamin mo ang katotohanan, magbasa ka ng kasulatan ng Ama para malaman mo ang mataasin mong daan. Hindi daan ng kasalanan, kundi daan ng katotohanan. Katotohanan, daan ng katotohanan para maligtas mo ang iyong kaluluwa. Hindi impyerno ang mapupuntahan mo. Hallelujah! To God be all the glory! Christ Jesus, He is Almighty, Almighty Lord Jesus. He is the one and only to be worshipped, to be glorified. Jesus Christ is our Lord and salvation. Jesus lamang ang makakaligtas sa iyo. Hindi mo kayang iligtas ang buhay mo. Kung wala kang Kristo sa buhay mo, hindi mo kayang iligtas ang buhay mo. Kahit magbayad ka pa
Kung wala kang Kristo, hindi ka na nanalangin sa Panginoon Diyos na iligtas ka. Kung ikaw ay wala ng Diyos sa buhay mo, kawawa ka. Kaya manalangin, mga kapatid. Ang iyong sandalan ay panalangin lamang. Lumapit ka sa Panginoong Jesus. Magbalik loob ka sa Panginoong Jesus. Dahil siya ang anak ng Diyos Ama na nagbigay sa atin ng ating kinabubuhay lahat. Hindi masama na magkahanap buhay, pero sa mabuti. Huwag pangilin lang sa kapwa. Huwag pang lalamang sa kapwa. Ilagay mo sa iyong puso ang pag-ibig. Dahil pag may pag-ibig ka, hindi mo kaya tingangin, hindi mo kaya magsinungaling, hindi mo kaya magnakaw. Dahil may pag-ibig ka. Dahil ayaw mo mangyari sa buhay mo. Gusto mo mangyari ang mabuti. Kaya magkaroon ka ng kapayapaan, pag-ibig sa puso mo. Dahil ang Panginoong Jesus ay pag-ibig. Ganun na lamang ang pag-ibig niya sa ating lahat. Binigay niya ang kanyang buhay sa ating lahat. Para tayo ay namuhay dito sa ibang mundo. Siya ay namatay sa ating lahat. Hallelujah. To God be all the glory. Thank you, Abba Father. Thank you, Ama, sa mga salita mo, sa binigay mo para sa inyong mga anak. Sana po, ninyo ay mag-beso na sila ang nakapagpagpasin. Jesus, you are in our midst. Nandito ka ngayon sa aming kalahinaan. Salamat. Sino man ang nangangailangan ng ngayong hiling sa oras na ito, Panginoon. Sila po ang hiling. Nakakatuwa yung expectation. Yes, banal na isa. Nandito na. Maraming salamat. Sa lahat na pagpapala na binibigay mo sa iyong mga anak sa buhay, anumang pagsubok at binibigay sa kanila ay ginagampanan nila na mabuhay sa mundo binigay mo para sa kanila. Sanctified na po ang oral na ito na mawala po ang mga gulo o gawa ng kaaway na mangilang ng kapwa, magpatay ng kapwa o away o gulo. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again?
Hallelujah. To God be all the glory in Christ Jesus. It's all the way to Lord Jesus is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Siya ang daan. At ang buhay na wala ito ang Panginoong Jesus Ama. Siya ang daan patungo sa Ama. Hindi natin ating panungunan kung hindi natin makakala ang Kristo, ang Panginoong Jesus. Na siya ang ibigay sa iyong buhay na iyong niyang pag-ino at kapatasan. Hallelujah. Maraming salamat, Ama, sa pagbibigay mo ng magandang rosary sa ating Lord. In Jesus' mighty name. Yes, thank you, Lord. Give thanks with a grace. Give thanks to the Lord. Because Jesus Christ is love and love. Let the wicked say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Lord. Give thanks because it's given Jesus Christ is our and love. Let the wicked say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Give thanks. Hallelujah. Thank you, our Father. Thank you, Yeshua HaMashiach. Thank you, Lord Jesus. You are the one, the only. You are the Messiah, the Son of God, Jesus Christ. He is the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Him. Jesus is the Messiah. He is our salvation. Without Him, our life here on earth is nothing. Just to keep us breathing, knowledge, and strength. Jesus Christ is the only way, the only truth, and the life. Here on earth, brother and sister, it's about time to renew your heart, renew your mind, to seek peace and peace. Hallelujah. Thank you, our Father. From the heart of Jesus, God of mercy, I trust in you. Save our nation and our president too. Blood of Christ, I trust in you.
Panginoon, patawarin. Buhay na binigay mo sa amin. Lord, patawarin. Sa bansa